Grabe ka, Tito Ju. Sana. O, ito, congratulations. Siyempre, December Avenue. Sold out na agad yung concert niyo. Oo, tsaka balita ko nung nilabas daw, parang chinika na sa akin kanina, First Tito day, Ju. 2 hours, Oo, 60%. 60%. 65. What? 65% yung ano. Wait, hindi kayo informed? Hindi. Na gano'n kayo ka. Pero syempre naman kung gano'n kayo ka-demanding. Ano, in demand. In demand. Magaling sa mga fans, di ba? Yep. And sa 15 years nyo, yung pinaka parang highlight, no? Top of mind. Highlight, I guess ito na yung pinaka naging highlight na. No, yung preparations namin for the concert and yeah, yung kasi hindi rin naman namin kasi we just wanted to celebrate yung 15th anniversary namin. So we're not really expecting na alam mo yun. Gusto lang na talaga namin makipag-celebrate sa mga talagang fans namin. You know, yung existence namin as a band as December Avenue, yun lang gusto namin celebrate. So we're not really expecting na alam mo, yun, benta kami ng tickets. So it doesn't really matter to us. Parang Pero ganun. sa MOA kayo. Oh Kasi yeah, pero natatakot sa nga kami nung umpisa kasi iniisip namin, gusto lang sana namin medyo maliit lang, like for example, Q Theater or smaller venues lang. Oh, pero yun nga, kaya nung sinabi nila na gawin natin sa MOA Arena, so doon kami nagkaroon ng kaba na parang, shit, mapupuno ba natin yung MOA? Paano walang magpunta? Pero it's okay. Mag-standing na nga eh. Diba? Nag-open na kayo ng bagong area sa Philippines. Oh yeah. Who pushed you para mag-MOA? Oh, of course, our manager, Koy Busalia, and si Miss Nancy. That's yung iba, gusto mo mag-share kung ano yung pinaka-memorable na moment nyo, top of mind as December Avenue. Siguro kung sa memorable, ito na yun eh. Ito talaga Ito, 15, milestone event. Yes. Pero moving forward, kasi syempre nakilala yung mga kanta niyo as hugot songs, di ba? And moving forward, ano yung mga music that inspires you now and ano yung mga sinusulat niyo? What do you find yourself writing? Yeah, actually, yung mga hugot songs is not, kumbaga parang we don't really label our music as hugot songs eh. Kasi I guess it's just the honesty of our music and the songs that we write na talagang nakaka-relate yung mga tao and it resonates well with the people, especially if galing talaga sa nararamdaman mo yung like sinusulat mo and tinutugtog mo eh. Moving forward, I guess the sound, of course we're gonna explore different types of sound in the future. We're working on releasing new songs. Yung last release kasi namin na second album, which is yung Langit Mong Bughaw, most of the songs, I mean all of the songs were in Filipino kasi. So after that, yung mga singles na release namin, we're trying to get back to our roots. Now we're releasing more English songs na din na yeah, to cater yung mga fans namin from the beginning. Wait lang. Yes. So kanina natanong ko na nga si Jento, pero kayo ba, ano na yung percentage na kayo yung magsulat yung OST ng Hello Love Again? Oh, wala kaming yeah. I know, I'm not sure Parang if naka-ready yung kanta. Yeah. Guys, ito pakinggan nyo. Parang gano'n ba yun? As much as possible, syempre gusto namin talaga. Pero we haven't heard from Direct Cathy pa eh. Anong sinulat yung kanta? Ano tong yung naka-ready raw na song that you're gonna release? The song is actually written by Jet. Yeah? Yeah. Hindi mo naman shinare kanina. Oo. Hindi mo pala nagsulat. Yun, mahihayin ako. Ay, ano yung kanta? Ikaw yung lagi na-heartbroken. Yes. So lahat ng mga kanta na sinusulat ko para sa kanya. Siya talaga. Ayun pala yun. Yes. Ikaw yung... Mga experiences niya. Ako yun. So ano yun? Anong kanta yun? Kasi hindi pa yata pwedeng sabihin. Pwede na ba? Pwede na ba? Ayos ba naman ako, ano? Ano lang naman, it's about ano lang. About ano lang? Ewan ko ba sa'yo? Ikaw nagsulat? Again, personal experience din. Kasi about, sige, yung buod na lang, letting go. Letting go. Letting go of someone na mas pinili mong maging masaya siya. Nagparaya ka. Exactly. Ayun Yeah. yung title. That's the title. Yes, that's the title. Guessing game pala to. Hindi ko na kailangan mag-explain. Yeah. Nahulaan na eh. Pero may connection yun sa story nung wala naman. Actually, tungkol siya sa papaya talaga. Yung, alam ba, story na, Hindi yung song na nagparaya. sa kanya yun eh.
Experience sa movie, hindi namin alam kung ano yung script Hindi ng pa, hindi movie. pa Kumbaga, namin it's alam. just readily Oo. available. Pero tayo ba? Kung sakali, Sakali? baka magtugma naman dun sa story nung Direct ba? movie. Kailangan ulit ng ano? Direct. So hindi siya ginawa for that movie. No, no, no. No, no, no. Ayun yung conflict, hindi siya ginawa. No, no. Hindi naman po. Kasi yung first time na yung ginamit yung Kundi Rin Like Ikaw sa first movie, it's actually a great opportunity for us and we're very thankful. So, of course, kung ano, yung decision is nasa kanila naman po eh. So, if we're given the chance again, then why not? Pero if yung ibang artist naman mabigyan ng pagkakataon, then we're happy for them. Also, ngayon usong-uso kasi yung yung issue, kakalabas ng isang kapwa OPM fan. Ben yung singitan pag may deal. Ayaw na po namin magsalita dyan. Bakit? Ano ba? Anong nyo doon? Anong hot take ng December Avenue doon? Tayo lang nasisingitan, di ba? Oo. Actually, yung song na Paraya, para po yun sa amin pala talaga. Bakit lagi kayo nagpaparaya? Opo eh. Lagi kayo nasisingitan? Hindi. No, hindi kami nasisingitan. So ang nangyayari kasi, most of the organizers and yung events kasi, hindi talaga maiwasan yung mga delays sa sa lineup, sa sequence and So mausog, especially kung halimbawa kami yung last performer. So kahit abutin na kami ng 1:00, 2:00, so wala kaming magagawa eh. So we just deal with it na, 'di ba? Instead of asking the organizers na parang, 'di ba, bakit mag-alis kayo ng isang artist dyan sa sequence. So, naghihintay na lang kami. Pinapaalis ng artist. Actually, we have the privilege kasi we have a contract. We have the privilege to walk away kung delay na yung sequence. Pero we don't do it. You don't do it. No. Siyempre, lalo na for the fans. Yeah, saka nandoon na rin naman kami. Oo. Yeah. So, sayang din naman yung pumunta. Yung travel. Yeah, and yung mga fans na naghihintay for us. So, But what can you say about that? Yung mga parang mga bands na going against one another right now because of yung mga singitan issue nga na yan. ewan ko, bahala sila. Bahala kayo. Yun talaga, it's up to the it's up to the organizers talaga. Yeah, kumbaga parang nasa kanila talaga kasi yung yung root nung mga nangyayari na yun. So as long as hindi masunod talaga yung sequence, mangyayari at mangyayari. So it's much better na dapat talaga maging maayos and sundin na lang yung sequence ng lineup. Yeah. So nagkakairingan doon yung manager ng mga band? Ganun ba yun? Well, Yes, in a way, but of course, I have to stick with the contract. But of course, but you have to stick with the contract. At the same time, you also have this delicadeza thing na dapat medyo madali ka rin pakiusapan at the same time. Kasi you'll never know maliit lang yung industry natin and yung mga taong ka-work mo today, magiging ka-work mo rin sila tomorrow and then the next day, following show. So, 'di ba? Kumbaga parang hirap magkaroon ng bigayan. yeah. Bigayan. Yeah. Bigay lang.